So sa ating pagsisimula, sabi po dito sa Psalms chapter 143, verse 10. Basahin ko po muna sa Tagalog. So diyan po mababasa niyo muna sa English, pero basahin ko po muna sa Tagalog. Sabi po dito sa awit 143 verse 10, Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang spirito mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Sa English version naman po, ayan, mababasa natin sa screen. Sabi po dito, Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. So, ang nagsulat po nito pong awit na ito ay si Haring David. Si Haring David po, yung kilala natin na hari ng Israel mula pagkabata, nababasa natin sa Bible o kaya napapanood natin, naririnig natin sa mga TV series, yung patungkol sa kanyang kabataan bilang bata na tumalo kay Goliath. So siya po ito, nung hari na siya, isa sa sinulat niya itong chapter 143 ng Psalm. So sabi niya po dito, Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Sabihin mo sa katabi mo, teach me. No, so sabi dito, teach me. Yung word po na teach me, o yung word po na teach, no, sabi po dito, siya po ay galing sa Hebrew word o root word na lamad. No, sabihin mo sa katabi mo, lamad. No, so hindi tamad. No, pag tamad, hindi ginagawa yung will ni Lord. No, so lamad. Ano po yung ibig sabihin ng lamad na Hebrew word? Sabi po dito, to learn, no, yung aaralin mo, aalamin mo yung instructions ng Lord, pero hindi lang yon, yung babasahin mo lang. Pag sinabi pong lamad o teach me, sabi po dito, instruct me, turuan mo ko. No, turuan mo ko, sabihin mo sa akin kung ano yung mga instructions, kung ano yung mga bawat gagawin sa bawat stage, sa bawat phase. No? So, ituro mo sa akin, no? Kung ano yung mga mechanics. Okay? Tapos, sabi dito, ano pa? Train me. No? Sanayin mo ko. Samahan mo ko dun sa pagtitrain. No? Tulungan mo ako na subukan yung mga mechanics na tinuturo mo sa akin. No? So, tapos sabi dito, show me. No, ipakita mo sa akin, parang learn na rin siya. Tapos, lead me. Pangunahan mo ko o gabayan mo ko, samahan mo ko sa pagganap sa paggawa. No? So ano pong makikita natin dito? Based sa Hebrew translation po nito pong teach me, sinasabi dito, hindi lang siya patungkol sa pag-alam natin dun sa salita ng Lord, sa kung ano yung sasabihin ng Lord. Na kapag sinabi niya, ay, love your enemy, ayoko, bahala siya doon. Hindi ko mamahalin yung mga nang-aaway sa akin. Hindi ko papatawarin yung mga nagkasala sa akin. Sabi kasi ng Bible, di ba? Forgive yung mga, patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. No? So dahil inalam lang natin, wala yung desire natin to do yung instructions ng Lord, yung salita ng Lord. So hindi siya yung lamad na sinasabi dito. Kundi kapag sinabi nating lamad, no, kasama yung pag-alam at saka yung desire na gawin yung pinapagawa ng Panginoon. So, sineset natin yung foundation na pagka sinabi natin mamaya paulit-ulit yung teach me, kasama dito yung actions. Kasama dito yung willingness. Sabi dito, so sa verse 9, bakit ba binanggit ito ni King David? No, yung teach me to do your will. No, ano bang meron? Bakit niya gustong malaman yung instructions ng Panginoon? Pag binalikan natin yung verse 9 ng Psalms 143, medyo maliit lang po yung
yung verse na nakalagay. Sabi po dito, rescue me from my enemies, O Lord, for I hide myself in you. Nagtatago daw si King David sa Panginoon. No, bakit? Kasi may enemy. So dito makikita natin, meron siyang kaaway at medyo natatakot siya, medyo troubled siya dun sa mga banta ng kaaway na sa paligid niya. No, meron siyang pinagdadaanan na struggles, na trials, at ang gusto niya na lang gawin, magtago. No, tapos sabi nga sa verse 10 kanina, Lord, tulungan mo ko, turuan mo ko kung paano ko haharapin ito at kung paano ko masusunod yung will mo. So, dito, merong situation si King David at sa situation niya na yon na siya ay natotrouble, meron siyang isang magandang ginawa. No, ano yung ginawa niya? Lumapit siya sa Panginoon. Nagpasakop siya sa Diyos. No? Sino dito may pinagdadaanan din sa buhay? No? Katulad ka rin ba ni King David na tama yung naging solusyon? No? Na imbis na lumayo ka sa Lord, ang pinili mo lumapit sa Lord, humingi ng pangunguna niya, humingi ng pagtuturo niya. No? Kapag kayo yung ginawa mo, isa kang matalinong tao. No? Pag hindi yun yung ginawa mo, isa kang hindi matalinong tao. No? So bakit? Pag matalino ka sa buhay, alam mo kung saan yung pinaka-the best na pupuntahan mo na magbibigay ng solution sa problema mo, which is ang Lord. Tama po ba? Amen po ba doon? No? So si King David, yun yung kanyang ginawa. Sa panahon ng trouble, sa panahon ng trials, pinili niya na magpasakop sa ating Panginoon. And makikita natin dito yung word na teach me. Sige, balik natin doon kanina. Sa word na teach, sa verse 10 kanina, teach me pagkatapos to do. No, teach me to do. So kaya diyan binanggit kanina, turuan mo ko para gawin ko. No, para magawa ko yung will mo. No, kasi si King David, very desperate siya na makalaya dun sa sitwasyon niya. So nakita niya na para makalaya siya sa sitwasyon na yon, sa troubles na yon, kailangan niyang magpasakop sa Panginoon at sumunod sa instructions ng Panginoon. Walang ibang way para makatakas siya, maging matagumpay siya dun sa trouble na yon, kundi sundin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Naintindihan po natin. Nasusundan niyo ako? Okay. So sige po. So, sabi po dito, if your prayer to the Lord is, teach me, meron teach me, kung yan yung lagi mong prayer sa Panginoon, merong nabibuild sa'yo, merong nai-establish sa'yo. Ano po yun? Sabi po dito yung attitude of humility and willingness. Na napaka-importante na meron ka bilang mga anak ng Lord. Hindi pwedeng yung anak ng Diyos ay pasaway. Sabi nga sa amin, ng leaders namin, dapat hindi namin pausuhin sa amin yung pasaway. Yung pagiging pasaway. Hindi na dapat kami yon. No? So, dapat kami ay makakakitaan ng pagiging masunurin. No? Pasunod. No? So, sabi dito, anong nai-establish sa atin? Humility and willingness sa buhay natin. That's why madali tayong makakasunod, madali tayong makakagawa ng pinapagawa ng Panginoon kasi na-establish sa atin to. I believe kahit gaano kahirap yung ibigay ng Lord na instructions kay King David, gagawin niya yon kasi alam niya, kasi na-build sa kanya yung pagiging humble at pagiging willing, pagiging submissive. Amen? No? So kaya po, ang prayer natin today, yan yung ma-establish sa atin. Meron ba tayong attitude of humility? No, humble ka ba? No, yung katabi mo sa tingin mo, humble ba yan? Lagi ka bang willing na gawin, sundin yung pinapagawa ng Panginoon? Meron ka bang willingness sa puso mo na, Lord, gusto ko pong palaging sumunod sa'yo. Gusto ko po na basahin palagi yung word mo. Gusto ko palaging mag-worship sa'yo. Gusto ko palaging gawin kung ano yung nais mo. Halimbawa,
Kasi karamihan dito mga estudyante, halimbawa sa school, ikaw ay, di ba, nag-exam kayo. No? So, halimbawa, kayo ay inuudyo ka ng kaaway na mandaya, mangopya, o kaya wag pumasok, mag-cutting. Di ba? Yung mga typical na mga, ano tawag dito, yung mga temptation ng isang kabataan na estudyante. No? Magsinungaling sa magulang, no? Mandaya. No? So, kapag ka ba may mga ganong sitwasyon, are you willing na gawin kung ano yung makakapagbigay ng kaluguran sa Lord, yung mag-glorify ang Panginoon sa buhay mo, or dahil sa peer pressure, dahil mga kasama mo yun, tropa mo yun, baka pag hindi ko ginawa ito, magtampo sila. Gagawin ko na lang yun. No? Yung hindi na lang ako hindi ko na lang gagawin yung gusto ng Lord. Magsusorry na lang ako kay Lord. Di ba? Kasi mapagpatawad naman ng Panginoon, no? Kaya palaging pwedeng mag-sorry. No? Pero hindi pag ganun yung yung diskarte mo sa buhay bilang Kristiyano, hindi mai-establish sa iyo yan, yung pagiging humble at pagiging willing. No, hindi ma-establish yung character na pagiging masunurin, pagiging submissive. Paano mai-establish sa iyo yan? Sa panahon na nahihirapan ka na gawin, pero ginawa mo. Diba? Sino dito naging New Year's resolution niya na tatakbo na siya? Kumbaga ibig sabihin mag-exercise siya. Diba? Marami dito, generally siguro, mahirap gawin yung gigising ng maaga. Di ba? Sige, bukas, jogging tayo. No, tapos pagka hindi na nakagising, next time na lang ulit, bukas na lang ulit. O kaya magda-diet, o kaya yun, yung mga ganun ba? Di ba? Mahirap siyang gawin. Pero, tapos, kakabukas mo ng kakabukas, 2027 na. Di ba? So, walang nangyari sa'yo. Walang nangyaring pagbabago. Pero kapag ginawa mo, halimbawa, gumising ka ng maaga para mag-jogging, siguro sa first day, first week, first month, medyo magi-struggle ka. Pero, pagka nakasanayan mo na, ayos na, di ba? Parang part na siya ng everyday routine mo, everyday life mo. Pagkatapos, nadidevelop na sa'yo yung maayos na kalusugan. Kasi nga, na siya, nadisiplina mo yung sarili mo. Okay? So, na-build sa'yo yung attitude of willingness and humility dahil kahit na mahirap, ginawa mo. Naintindihan niyo ba? No? Pero kapag dinedelay natin, no? So, walang nabibuild po sa atin. O kaya parang dinadaya lang natin. Walang nabibuild sa atin. Okay po? So, naintindihan po natin. So, yung una po, sabi dito, Jesus doing the will of the Father. Siyempre, before natin balikan si King David, punta muna tayo kay Jesus Christ kasi siya talaga yung best example natin in doing the will of the Father. No, in doing yung will ng ating Diyos. So, sabi dito, next verse, yung unang verse, sabi dito sa John chapter 6 verse 38, sabi dito ni Jesus Christ, ito yung mission ni Jesus Christ. No, sabi dito, for I have come down, no, galing si Lord sa langit, si Jesus Christ sa langit, to do the will of God who sent me and not to do my own will. No? Si Jesus Christ, alam niya yung mission niya. Si Jesus Christ, alam niya kung bakit siya dumating dito sa mundo natin. At sabi niya dito, to do the will of the Father, to do the will of God, at hindi yung kanyang own will, hindi yung kanyang sariling nais. No? So si Jesus Christ, alam niya yung mission niya, alam niya yung kanyang dapat na gawin. No? Ikaw ba bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, alam mo yung mission mo? No? Alam mo kung bakit ka nag-aaral? No? Alam mo ba kung bakit ka nabubuhay? No? Hindi ka lang pampapogi at pampaganda sa mundo. No? So, meron kang yung greater
na purpose kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. No? At sabi dito, kagaya ni Jesus Christ, to do the will of the Lord, to do the will of the Father. No? Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus Christ, kung ikaw ay namumuhay na para sa Panginoon, yan yung dito, yung will mo. Yan yung purpose mo, I mean. No? So, pupunta ka sa school para mag-aral, syempre, para ipasa yung mga subjects, pero nandun ka rin para i-represent si Jesus Christ, i-represent ang Lord. Sa pamamagitan ng nung character mo, nung manner mo, kung yung values mo. So, nire-represent mo si Jesus Christ. Ganon din sa mga nagtatrabaho po dito. No, pupunta tayo sa trabaho natin para magtrabaho ng mabuti at para i-represent din si Jesus Christ. Ganon din sa mga parents po na nandito at sa bawat isa na nandito kung ano man po yung ginagawa natin everyday, kung sa ministry natin especially. We are living para gawin kung ano yung yung purpose natin na gawin yung will ng ating Panginoon, i-represent si God, no, sa buhay po natin. Okay? So tandaan natin, bago tayo maging estudyante, Kristiyano ka muna. Bago ka maging worker, Kristiyano ka muna. Diba? Mas ano 'yon, mas parang higit 'yon. No? Bago ka maging isang magulang, ikaw ay Christian na magulang muna. Yun yung pinaka-position mo. Christian na magulang ka, Christian na worker ka, Christian na estudyante ka. And kapag kayo yung tingin mo, yun yung na-establish sa'yo, yan, madali sa'yo na gawin kung ano yung purpose mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon, to do His will. So si Jesus Christ, pag nasa puso mo siya, dyan sa verse na yan, saan kanya kayang dalhin? Hindi mo kayang gawin on your own yung pagsunod sa will of God. No? Kung si Jesus Christ nagawa niya na gawin yung will of God, yung will ng Father, siya na nasa sa atin ngayon, siya yung tutulong sa atin para gawin yung will ng Panginoon, yung will ng Lord. Naintindihan niyo po yun? So, saan tayo kayang dalhin ni Jesus Christ sa pagsunod dun sa kalooban ng Diyos? Dahil meron ka ng Jesus Christ, kaya mo na. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo na. Kaya mo nang gawin yung will ni Lord. Diba? Kasi kasama mo na si Lord, nabubuhay na siya sa'yo. Tutulungan ka ng Panginoon. Okay? Sige po, next verse. Sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Ito naman po yung time na si Jesus Christ ay nagpipray. So since tayo po ay nasa building prayer series, so dito, paano ba nagpipray si Jesus Christ bilang nagpapasakop sa will ng Lord? Sabi dito, ni Jesus Christ, nagturo siya sa mga disciples niya kung paano mag-pray. No? Sabi ni Jesus Christ, yung half lang, o yung umpisa lang po, no? Yung babasahin natin. Sabi dito, sa verse 9 and 10 ng Matthew chapter 6, "This then is how you should pray." Sabi dito ni Jesus Christ, "Our Father in heaven, hallowed be your name." So unang-una, kapag ka magpipray ka pala, kilalanin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Kung sino siya. No? Itatag mo yung authority ng Lord sa buhay mo. Lord, ikaw yung Panginoon ko, ikaw yung Diyos ko, ikaw yung Creator ko. No, purihin ang pangalan mo, dakilahin ang pangalan mo. So kapag ka magpipray ka, yun muna. Huwag yung pengi agad. No? Panginoon, pengi po ako ng ganito, pengi po ako ng ganito, pengi po ako ng ganito. No? So sabi nga nila, ang tingin mo na kay Lord, hindi na Panginoon, kundi pengi noon. No? Lord, pengi noon, pengi noon, pengi po noon. So hindi na yon. Hindi yon. I mean pala dapat. Una, kikilalanin mo muna yung authority ng Lord sa buhay mo. And then, sabi dito sa verse 10, sabi niya, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Your kingdom come, yung paghahari mo dumating, yung kalooban mo masunod on earth. Yung earth, gawin mong pangalan mo. No? Gawin mo yung pangalan mo. Your kingdom come, your will be done on J, as it is in heaven. Diba? So, kapag ka magpipray ka,
yan dapat yung klase ng prayer na pinagpipray mo, na meron ka. No? Yung masunod ang paghahari ng Lord, yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Ganyan ka ba mag-pray? Tanungin mo yung katabi mo nga ulit. Ganyan ka ba mag-pray? No? Yung will ni Lord, yun yung pinagpipray mo na magawa mo. No? Oh, Lord, ito po yung gusto ko, sundin mo na lang ako, Lord, ikaw na lang mag-adjust. No? Hindi pwedeng ganon. No? Again, yung attitude ng willingness, attitude ng pagiging submissive, ano yung kanina? Humility, hindi mai-establish sa'yo, magiging mahirap sa'yong sumunod sa Panginoon if ganon yung prayer mo. If hindi ganon yung prayer mo na tinuturo ni Jesus Christ, na let your kingdom come, your will be done on me. Okay? Kailan mo huling pinag-pray yung prayer na yan? Na, Lord, masunod ka sa buhay ko. O, kanina, very good. Na, pwede ka nang umuwi. No, kasi nag-gets mo na. Okay? Kailan mo huling nagawa yung prayer na yan? No. Kung hindi pa, may bawi pa tayo today. No? So, alas 4 pa lang, no? Hanggang 12 naman itong Sunday. So, mapagpipray mo pa mamaya na, Lord, let your will be done sa buhay ko. Tulungan mo akong maging masunurin sa nais mo. Amen? No? No, yun tayo dapat po, no? Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng ating pong Diyos. And last, yung third verse po, marami po ditong example tungkol sa pagsunod ng ating Panginoong Diyos sa will ng Lord. Pero kunin lang natin yung tatlo para makatapos po tayo ng mabilis. Ano? Sa Luke chapter 22, verses 41 to 43. Ito naman po yung panahon na si Jesus Christ nasa struggle siya. Nasa trouble siya. No? Parang tayo, no? Akala natin minsan yung Diyos, hindi na to trouble yan. Si Jesus Christ, Diyos yan eh. No? So, walang mahirap yan, hindi yan nakaranas ng paghihirap, parang gano'n. Pero itong time na to, ito yung panahon na si Jesus Christ, nagkaroon siya ng hapis. Sabi niya nga sa Tagalog. No? So, yung matinding kalungkutan, na sabi niya, parang mamamatay na siya sa tindi ng lungkot. No? So, baka naranasan mo to. Anong gagawin mo kapag ka nandito ka sa ganitong klaseng struggle? Sabi ni Jesus Christ dito, sa 41, He withdrew about a stone's throw beyond them, yung, sa mga disciples niya, lumayo siya, knelt down and prayed. No? Parang si King David kanina, meron siyang struggle, tapos pinili niya mag-pray. Si Jesus Christ, ganun din yung ginawa niya. May trouble siya, lumayo muna siya dun sa kanyang mga disciples, parang kung titignan natin, ninais niya na parang makapag-focus talaga sa Panginoon. Lumuhod siya as a sign of submission and pagkilala ng authority ng Diyos Ama. And then, he prayed. Ano yung prayer po niya? Sabi dito, Father, if you are willing, take this cup from me. Yung cup na yon ay yung paghihirap na mararanasan niya. Ano yung paghihirap na yon? Ipapako na siya sa krus, no? Lalitiguhin siya. No? Mararanasan na niya yung mga paghihirap sa physical. Okay? So Lord, sabi niya, Ama, kung kalooban mo, wag ko nang maranasan yun kung pwede lang. No? Parang tayo din minsan, no? Lord, pwede bang hindi ko na maranasan yung mga hirap sa buhay, yung mga struggles na to. No? Pero sabi dito ni Jesus Christ, edi yun yung prayer niya sa sarili niya. Pero sabi niya, yet not my will, but yours be done. Not my will, but your will be done. Kung hindi mo kalooban na hindi ko itong maranasan, so be it. Sige po, maranasan ko to. Let your will be done. Believing na ang Diyos merong napakagandang plano na pangyayarihin sa Kanya.
Okay? Di ba madalas na babanggit natin yung mga problema, papatatagin ka niyan, di ba? So, ganun din to, no? Yung mararanasan ni Jesus Christ ng mga struggles, mapagpapala siya in the future kapag nangyari na. And tayo din, yung mga tao, mabibless din. Kasi magkakaroon ng way ng salvation through Him. No? So, yun yung struggle ni Jesus Christ. Ano yung laban ni Jesus Christ? Meron siyang gusto sa physical niya, yung katawan niya, merong ibang gusto na mapangyari, comfort, no, sana. Pero sabi niya, yung will ng Lord, yung kanyang gagawin. And then ito yung maganda sa verse 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. No, pinalakas siya ng Diyos. Pinalakas siya ng Panginoon. Dahil naging willing siya na mag-submit dun sa will ng Lord. Kapag ka ikaw ay nagpasya na magpailalim sa will ng Panginoon, yes, may struggle, yes, may trials, pero i-strengthen ka ng Lord. Papalakasin ka ng Panginoon. At sabi ng Bible, yung lakas na ibibigay sa atin ng Lord kapag meron tayong trials, higit pa dun sa laki ng temptation, laki ng trials na kakaharapin natin. No? Bibigyan niya tayo ng lakas, bibigyan niya tayo ng way out para mapagtagumpayan natin yung bawat problema. Amen? Akala natin minsan parang talo tayo kapag sumunod tayo, nagpailalim tayo sa will ng Lord. Pero yung pala, basta ipasya mo na sumunod sa Lord, bibigyan ka naman niya ng lakas para magawa mo yun. No? Wala ring magiging imposible sa'yo kasi yung lakas na ibibigay sa'yo ng Lord, yung talino na ibibigay sa'yo ng Lord, dadalihin ka dun sa paggawa ng mga imposibleng bagay. Okay? Halimbawa ngayon, marami sa inyo hindi pa, for example, cell leader, kagaya ng cell leaders ninyo. Di ba parang, kung ako sa sitwasyon nyo, dati ganyan din ako. Parang imposible ako, magiging cell leader ako. Magiging Bible study leader din ako. Imposible sa akin yun. No? Pero, nagpasya lang ako na, Lord, sige, magpapailalim ako sa'yo, magpapaturo ako sa'yo, magsasubmit ako sa'yo. And, eto na, di ba? Naging isang cell leader na ako. And I believe, hindi pa cell leader. Hindi pa cell leader, di ba? Ako naniniwala ako, nakaharap ako ngayon sa mga future cell leaders. No? Amen? Pero dapat, willing ka. Dapat, sasabihin mo sa Lord, Lord, teach me to do your will. Okay? Hindi mangyayari yun kung hindi ganun yung prayers natin. Okay po? Okay. So, tapos na tayo kay Jesus Christ. In-establish natin. Siya yung pinaka-best example natin. Balik po tayo kay King David, doing the will of the Lord. So, dito naman po, pupunta tayo sa isang verse sa Bible, o chapter sa Bible na very familiar sa atin, na sinulat din ni King David, no, yung Psalms chapter 23. Yung Psalms chapter 23, isa siyang pagpapakita ng pagsasabit niya dun sa will ng Lord at ano yung naranasan niya nung siya ay sumunod, no, dun sa kalooban ng Lord. Sabi po dito sa verse 1, so alam natin to, Psalms chapter 23, verse 1. Next slide. Yan, sabi dito, ayan, so the Lord is my shepherd, I lack nothing. No, the Lord is my shepherd, I lack nothing. No, so, ano yung naranasan ni King David nung siya ay nag-submit, siya ay nagpasakop sa Panginoon? Pero before yun pala, yun munang the Lord is my shepherd. No? So pag sinabi nating the Lord is my shepherd, kinikilala ni King David si Lord na kanyang tagapag-alaga. Bakit ginamit ni King David itong illustration na to? No? Kasi si King David sa batang edad niya, siya ay isang
shepherd. No, so mababasa natin yan sa Bible. Nag-aalaga siya ng mga tupa. And isa sa mga parang highlight niya nung bata siya na nag-aalaga siya ng tupa, yung panahon dun sa verse, hindi ko na pala nilagay dyan. Yung panahon na, sabi doon, nung merong lion, kapag ka merong lion daw, kapag ka merong bear na umaatake dun sa ano niya, inaalagaan niyang mga tupa, ano yun, kung hahabulin niya yon. Hindi niya hayaang mamatay yung tupa na yon. Hahabulin niya yon, kukunin niya dun sa mouth ng lion or bear yung tupa na yon, and then pagka siya na yung inatake, no, so sabi doon, hawakan niya sa panga, hawakan niya dun sa buhok, no, pagkatapos papaluin niya, no? Kasi yung mamaya pupuntahan natin yung mga gamit niya, papaluin niya, pagkatapos yun, matatalo na niya, no? So ang ibig sabihin natin, ganun yung naranasan ni King David sa batang edad pa lang, no? Ngayon, yung Psalms 23 dito, alam ni King David, no, kaya niya nasulat to. Alam niya kung paano mag-alaga ng tupa, at alam niya rin kung paano o ano yung mga pangangailangan ng tupa na pag-aalaga. Okay? And this time sa Psalms 23, in-identify ni King David yung sarili niya as sheep, hindi yung shepherd. At in-identify niya si God as yung good shepherd niya, no, yung mabuting pastol. No, kaya sinabi niya dito, the Lord is my shepherd. Ang Lord, ang Diyos yung tagapag-alaga ko. Ang Diyos yung nag-iingat sa akin. No? Kapag kasi Lord yung shepherd mo, meron kang submissive and willing and yung kanina, willing, submissive, humility, no, na attitude, characteristic na establish sa iyo. Ibig sabihin, disciple ka. Kanina binanggit ni pastor sa morning worship na kapag ikaw ay gumagawa ng will ni Lord, nagpapadisciple ka. No? So kaya disciple, sheep. Joke lang. Masabi ko lang, discipleship. Discipleship. No? So, yung mga sheep nagpapadisciple. No? So, baka maiba yung spelling niya. Okay. No? So, disciple. Nagpapadisciple. So, kung ikaw ay disciple, no? So, kung ikaw ay kinikilala mo na shepherd mo, tagapag-alaga mo, si God, si Jesus Christ, ikaw ay isang disciple. Okay, so sabi natin kanina, ni-represent, in-identify ni King David yung sarili niya as sheep. No, merong mga facts, no, or tungkol sa sheep, yung attitude nila, yung mga behaviors nila. Ang sheep daw, nadidistinguish niya yung voice ng kanyang master versus sa voice ng mga strangers. Alam niya yung boses ng master niya. No? So, interestingly, sabi sa John chapter 10 verse 27, John 10:27, di ko alam kung nailagay ko dyan. Hindi yata. Sabi ng John 10:27, sabi ni Jesus Christ, "My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me." No? Yung mga sheep daw nakikinig sa boses ng Lord. Alam ng mga sheep yung boses ni Jesus Christ. Tayo, yung mga sheep, tayo, yung mga disciples, alam nila yung boses ng Panginoon. So yan yun. No? Yung verse na nakalagay po dyan. No? So, yun yung isang characteristic ng sheep. Alam niya yung boses ng Lord. So kung ikaw ay isang disciple, kung ikaw ay isang sheep, alam mo na kung ang nagsasalita sa iyo si Lord o yung kaaway. No? Siyempre yung iba obvious. Sasabihin niya, mandaya ka. No? Dayain mo yung report. No? Siyempre, itatanong, Lord, kayo po ba yan? No? No? So, hindi mo natatanungin. Siyempre, obvious na yon.
No? So, ganyan. Pero merong iba na parang ang hirap i-distinguish, no? And you need to pray. You need to, na lumapit sa Lord at alamin yung kalooban ng Lord na doon niya sasabihin niya. No? So, ano pa? Yung mga sheep, meron silang complete dependence dun sa kanilang shepherd. Complete dependence. Hindi lang basta dependence, kundi buo yung kanilang pagdidepend, pagtitiwala dun sa kanilang masters, dun sa kanilang shepherds. No? Bakit? Kasi alam nila na meron silang daily daw na sustenance, care, and guidance na mararanasan dun sa kanilang shepherd. No? Meron silang complete dependence kasi alam nila na hindi sila papabayaan ng shepherd nila. Na bukas kakain ulit tayo, tulog lang tayo, di ba? Tulog lang tayo, bukas may umagahan tayo, may tanghalian tayo, no? So ganon, no? So maganda yun din yung magiging attitude natin towards our good shepherd. No, na meron tayong complete dependence sa ating Panginoon, knowing na hindi tayo pababayaan at iiwan ng Lord. Diba? Siya naman nagsabi nun hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Diba? So, pagtitiwalaan lang natin yan. Ano pa po? Yung mga sheep, willing po sila palaging mag-follow sa kanilang masters. Bakit? Kasi nagtitiwala daw po sila dun sa pagpo-provide ng Lord. So, yung provision na nararanasan nila dun sa kanilang shepherd, yun yung bibigay sa kanila ng willingness, ng urge, no, nung reason para sumunod sila. So kung ang Lord magpo-provide naman para sa iyo every day, so ikaw, 'di ba? Magfo-follow ka na lang kasi ang Lord naman magpo-provide, hindi naman ako pagkukulangin ng Panginoon. Hindi naman ako pababayaan ng Lord. 'Di ba? So sunod na lang ako. 'Di ba? And yung last na nilagay ko po dito, kapag ka nagpapanik daw yung mga sheep, no, naranasan mo na bang magpanik? No? Pagka nagpanik daw yung mga sheep, sabi dito, they will look for the shepherd's guidance to calm them. Alam nila yung dapat nilang gawin. No? Pupunta sila dun sa master nila para makaranas nung yung pagiging kalmado nung care nung shepherd nila. Alam nila kung saan sila tatakbo para maranasan yung pag-iingat ng kanilang sa kanilang buhay. No, ikaw ba kapag ka nakakapanik yung sitwasyon, kapag ka merong trouble, no, alam mo ba kung saan ka tatakbo? Diba? Alam ba natin kung ano yung gagawin natin? No? So kanina pa natin binabanggit, no, sa Lord. Okay po? So sige, puntahan na natin yung Psalms 23. Sabi po dito sa verse 1 ulit, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So sa verse 1, mabilis na lang po ito. Sa verse 1, kapag ka sumunod ka sa will ni Lord na siya yung maging Panginoon mo, no? Siya yung masunod sa buhay mo, sabi dito, lagi kang merong sufficiency. The person who follows the Lord has sufficiency. No? So, alam niya na hindi siya pagkukulangin ng Panginoon. Okay? So, kapag ka nasa Panginoon ka, kompleto ka. Kapag ka nasa Panginoon ka, sapat ka. Okay? So, gusto ko ma-distinguish nyo ngayon yung difference kapag ka wala ka sa Panginoon. Kapag ka wala ka sa Panginoon, pagka hindi ka nagsasubmit sa Lord, kulang ka. Kahit na ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo at kaya mong bilihin yung lahat ng mga bagay na hindi natin kayang bilihin. No? Kahit na kaya mo yung bilihin pero wala kang Lord, kulang ka. No? So sino dito kompleto na? Kasi may Lord na siya sa buhay niya. Amen? So hindi ka kulang-kulang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. No, hindi ka kulang. No, kasi si Lord ay nasa sayo. Verse 2. Sabi dito, "He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters." No. Ito yung mga blessings kapag ka, di ba? Alam niyo yung mga promotion na kapag ka naka-premium ka, ikaw lang makakaranas nito.
Na yung mga nakasubscribe ka sa ganito, ikaw lang makakaranas nito. So ito, yung pangalawa, kapag ka si Lord ay sinusunod mo, hinayan mo siyang masunod yung kalooban niya sa buhay mo, sabi dito, the person who follows the Lord has rest and peace. No? Merong kapahingahan, merong kapayapaan yung tao na nasa Panginoon, sumusunod sa kalooban niya. Okay? So, sa kabaliktaran, kapag wala sa iyo si Lord, magulo yung buhay mo. No? Lagi kang nag-aalala. No? So, yung tao na ginagawa niyang na sumusunod sa will ng Lord, payapa siya kasi alam niya, kagaya nung kanina, yung attitude ng isang sheep, alam niya kasi na daily naman may supply siya sa Panginoon. Okay, next, sa verse 3, He refreshes my soul, He guides me along the paths for His name's sake. So, nilagay ko po dito, the person who follows the Lord has new strength. No, parang kanina kay Jesus Christ, no, nung nag-decide siya na gawin yung will ni Lord, binigyan siya ng panibagong lakas. So ito, kapag ikaw ay nagpasakop sa kalooban ng Lord, meron kang bagong lakas na ibibigay sa iyo ng Panginoon para harapin yung yung buhay, no, ng matagumpay. Okay? So, kasi nga, pinagpahinga ka, binigyan ka ng kapayapaan, syempre kapalit nun, bagong lakas. Okay? Next verse, verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So sabi dito, the person who follows the Lord has God's guidance, protection, and comfort. Kapag ikaw ay nagsasubmit sa will ni Lord, mararanasan mo yung kanyang gabay, yung pagpoprotekta niya sa'yo, at yung comfort, no, yung kaaliwan na kayang ibigay sa'yo ng Lord in the midst ng trouble, aaliwin ka ng Panginoon. So dito, sabi dito, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung rod and staff, yan yung mga tools ng shepherd. Yan, meron akong picture dito ng rod and staff. No, so yung rod, so sabi dito, relatively short siya, heavy club-like device. Yan yung marahil pinampukpok ni King David dun sa sa lion at saka dun sa bear. No? So kasi sabi dun sa verse, I struck them eh. No, paano? Paano yun? Ano yung gamit niya nun? No? So yan yung rod. Yung staff naman, longer and thinner, na merong hook. No, bakit kaya may hook? No, para sa inyong hook, ba't nakaganyan? No, no, para sakalin. Para sakalin yung mga sheep na pasaway. Hindi. No, para para ibalik sila dun sa daan na tama. No, halimbawa, nawawala-wala sila sa daan, no? So yun, parang pangkalaykay siya, no? Yun yung so parang may sasabit dito, tapos mababalik na sila dun sa pila. Parang ganon. No? Nagigets niya naman yun, eh, no? Tapos yung rod daw na yan at saka yung staff, sabi diyan, they comfort me. No? Bakit? Yung rod, kasi nga yan yung gagamitin ng shepherd para i-struck yung yung kalaban, no? Yung staff naman na parang magbabalik sa iyo dun sa tamang path. So, mapoprotect ka dun sa maling path, no? Makasalanan na path, no? Dangerous na path, no? Na pwede mong mapuntahan kapag hindi na yung will ni Lord yung gusto mong masunod sa buhay mo, yung will mo na. Okay? Kapag yung will mo na yung nasusunod, asahan mo, no? Kukunin ni Lord yung kanyang staff, tapos yung leeg mo, no, dito, tapos no, medyo masasakal ka, no, masakit yon, no, kaso kailangan mo yon para maibalik ka dun sa right path. Amen? Okay. Next, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup
overflows. So ito naman po, yung person that follows the Lord has provision in the midst of trials. No? So sabi dito, kapag meron kang pagsubok na nararanasan, no, in the presence of the enemy, ang Lord magpo-provide sa iyo. Ang nabasa ko dito, patungkol dito, 'di ba kapag especially dun sa ancient na parang Middle East na setting, sila kapag meron silang bisita, no, halimbawa may bisita ako, no? Ako as host ng bahay na nag-invite dun sa bisita na yon, responsible ako para dun sa protection nung in-invite ko. No? Gagastusin ko yung lahat ng dapat kong gastusin. Halimbawa, mag-hire ako ng mga sniper, mag-hire ako ng mga, para lang sa protection nitong aking bisita. No? So ganun, no, yung parang sinasabi din dito, no? Kapag nasa kalooban ka ng Panginoon, merong trouble sa paligid pero hindi ka maaano kasi ang Lord as host, no, as your shepherd, no, as your Lord, no, siya yung magpoprotekta sa iyo, no? Tapos sige, kain ka lang, no, palakas ka lang, no? Pagpapalain ka ng Lord. Napansin nyo, may trouble pero pinapakain ka ng Lord. No? So meron kang struggles, meron kang trials, pero nasa gitna ka ng troubles and trials, pero ang Lord patuloy na pagpapalain ka. Habang nandun ka, ginagawa yung will mo, yung will niya sa buhay mo. Okay? So you anoint, my cup overflows, it signifies, it symbolize yung blessing ng Lord sa buhay mo. And last, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito yung isang pinakamaganda, talagang sobrang premium nito, no, na mararanasan mo sa Panginoon kapag ikaw ay nasa loob ng kanyang kalooban. Sabi dito, the person who follows the Lord has the assurance of salvation, no, mula sa Kanya. No, meron kang eternal life, meron kang kaligtasan, no, ililigtas ka ng Lord kapag nagpasakop ka sa kanyang kalooban. 'Di ba? Yung point sa time mo na tinanong ka nung nag-share sa'yo, gusto mo bang tanggapin si Lord bilang Panginoon mo? No? That is, tapos sinabi mo, yes po, tapos nag-pray ka. Yun yung point na sinabi mo sa Lord, Lord, ikaw na yung shepherd ko. Yung will mo na yung masunod sa akin. And yun yung nagbigay sa'yo, yun yung nagkaloob sa'yo ng salvation. No? So si Lord, hindi lang yung provision niya o hindi lang yung blessing niya hanggang dito sa mundo. Na habang nagpapasakop ka sa Kanya, ibe-bless niya yung buhay mo dito sa mundo. Pero yung pagsunod mo sa Kanya, hanggang langit yun. Yan yung blessing sa'yo ng Panginoon. Yan yung mga wala. Yung mga binanggit natin, yung 6 na chapters, 6 na verses na yan, yan yung mga hindi mararanasan nang hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. So, anong pipiliin mo? Diba? Anong decision mo? Okay? Anong pipiliin mo? No? Sabi dito, a person who follows God's will, always desires to dwell where God's presence is. Kung gusto talaga daw ng isang tao na magpasakop sa will ng Lord, lagi niyang hinahanap kung nasan yung presence ng Lord. Lagi niyang hinahanap kung nasan yung presence ng Lord. Ang tanong, nasan ang presence ng Panginoon? Okay? Sabi dito, meron akong isang nabasa na binanggit ni Charles Spurgeon, isang kilala na preacher, no, man of God. Sabi dito, sabi niya, while I am here, I will be a child alone with my God. Habang nandito daw siya sa mundo, magiging isang parang bata siya sa harapan ng Panginoon. Bakit bata? Kasi yung bata, laging parang humahanap ng, nakikita niya yung matatanda sa kanya, di ba? Na, protected sila, may magpo-provide sa akin, may comfort, may security.
na may tutulong sa akin, di ba? Kasi merong mas matanda sa akin, nandiyan yung parents ko. So tayo, si Charles Spurgeon, sabi niya, habang nandito siya sa mundo, magiging katulad daw siya ng isang bata sa harapan ng Diyos, no, na nagtitiwala, umaasa sa Kanya, sa Panginoon. At tapos sabi niya, the whole world will be His house to me. No? So sabi niya, ito yung maganda sinabi niya, yung buong mundo, gagawin ko tong bahay ng Panginoon para sa akin. Ano ibig sabihin? Halimbawa, nasa church si Charles Spurgeon. So sabi niya, nandito ang presence ng Lord. No? Tapos sabi niya, papasok ako sa school, nandito ang presence ng Lord. Uwi ako sa bahay, nandito ang presence ng Lord. Pupunta ako ng mall, nandito yung presence ng Lord. Punta ako sa ibang bansa, nandito yung presence ng Lord. Ang ginawa niya, yung buong mundo, ginawa niya na house of the Lord. Yung presence ng Panginoon, nandun palagi. Naintindihan natin? No? Kung nasan ka, dapat nandun din si Lord. Palagi, nandun yung presence ng Panginoon. Okay? Tapos sabi niya dito, and when I ascend, kapag pumunta na siya ng langit, into the upper chamber, I shall not change my company. No? Hindi mababago yung aking kasama, si Lord. No? Kasama ko pa rin si Lord, makakasama ko na si Lord. Pati yung house, hindi na siya magugulat, hindi na siya maninibago, no? Doon sa heaven kasi nga ginawa na niya na presence ng Lord yung nandito sa mundo, yung habang nabubuhay siya. Sabi niya dito, I shall only go to dwell in the upper story of the house of the Lord forever. Ang gagawin niya lang talaga daw, no? Kapag siya ay namatay na mag-worship na lang siya sa Panginoon. Okay? Nasaan yung presence ng Lord sa'yo? No, yun yung gusto ko lang itanong. No? Yung presence ba ng Lord para sa'yo tuwing Sunday lang nandun sa church? Punta tayo sa church kasi para magbago tayo doon. Punta tayo sa church para matuto tayo doon. Punta tayo sa church kasi doon tayo aanihin ng Lord, kumaga parang papatatagin ng Panginoon sa pananampalataya. Pwede mo rin dalihin yung presence ng Lord sa bahay nyo. Sa school mo, pwede din yun. Pwede mong i-extend yung presence ng Lord. Kung nakita mong sa church yan, nasa church, edi i-extend mo. Lagay mo sa bahay mo, lagay mo sa school mo, lagay mo sa trabaho mo. Diba? Sa lahat ng lugar, iligay mo yung presence ng Panginoon. No? Lagi kang mag-worship sa Panginoon. Lagi mong kikilalanin, aalamin na kasama mo ang Panginoon. Okay? So, kahit nasan ka, mag-worship ka at magpapailalim ka sa Panginoon. Okay? Sa last po natin ng mga slides, you doing the will of the Lord. Paano? Paano ako makakasunod sa will ng Lord? Dalawa lang po, yun nilagay ko dito. Number 1, have faith in Jesus. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Faith in Jesus. Sabi dito, sa Tagalog po ng John 6:28-29, kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin para magawa namin ang nais ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang nais ng Diyos mula sa inyo, manampalataya kayo sa isinugo niya. Para makasunod ka sa will ni Lord, kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi mo kasi maiintindihan yung salita ng Lord kung wala namang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, hindi tayo maintindihan nung mundo. Para sa kanila, kahibangan lang tong ginagawa natin. No, para sa kanila, yung pagsasalita ko sa inyo, kahibangan lang to, kabaliwan lang to. Kayo, ganun din. Yung pagpunta nyo dito, para sa kanila, kabaliwan lang yan. Ubus oras lang yan. Kasi hindi nila naman naiunawaan yan. Pero, kung ikaw ay merong Panginoon sa puso mo, kung may faith ka kay Jesus Christ, sabi dito, magagawa mo yung will ng Lord. No? Kaya sabi natin kanina, kung meron kang Panginoon, kaya mo na.
hindi na imposible sa'yo na gawin yung gusto ng Panginoon. No? Kailangan mo na lang talagang mag-decide, no, na gawin. Kahit na may struggle, kahit na may trial na not my will, but His will be done. And then yung last, yung pangalawa, kailangan mo ng banal na Espiritu, yung leading ng Holy Spirit. Sabi dito, kanina sa opening verse natin, sa Psalms 143 verse 10, "Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious Spirit lead me forward on a firm footing." Kailangan natin yung leading ng banal na Espiritu sa buhay natin. Sabi ng Bible, siya yung ating guide, siya yung ating patnubay. Nung umalis na si Jesus Christ sa mundo, bumalik na siya sa langit, iniwan niya yung Holy Spirit sa atin, yung banal na Espiritu. Sabi niya, yung patnubay, yung guidance, which is yung Holy Spirit, siya yung sasama sa inyo para magawa ninyo yung utos ko. Without yung Holy Spirit, hindi natin magagawa yung will ng Lord. Without yung faith kay Jesus Christ, ganun din. So, kung may faith ka na sa Panginoon, hayaan mo na maging laman ng prayer mo yung paglilid sa'yo ng Holy Spirit. Holy Spirit, lead me. Tulungan mo ako. Anong gagawin ko sa sitwasyon na to? Ano yung gusto mo? Ano yung will mo? Ano yung dapat kong gawin decision? Okay po? No? So, merong napakalaking pagkakaiba yung mga tao na hindi ginagawa o nagpapasakop sa will ng Lord kesa dun sa mga sheep na merong pastol at nagpapasakop, sumusunod sa gusto ng Panginoon. No? So sa oras na to, gusto kong invite kayo sa isang panalangin ng pagtatatag ng ating buhay, ng ating puso sa pagpapasakop sa nais ng Panginoon. May mga tanong ako sa kanina, ang dami kong tinanong sa inyo kanina, pero isa sa mga tinanong ko sa inyo kanina, kailan mo huling pinag-pray yung let your will be done, Lord? Ikaw ba ay nasa struggle ngayon? Nagawa mo bang ipag-pray na yung ginawa ni King David, yung ginawa ni Jesus Christ, na let your will be done? Teach me, Lord, teach me to do your will. Nasa isa akong pagsubok, nasa isa akong panganib. Alam ko ikaw lang yung makakapag-rescue sa akin. Teach me, Lord, to do your will. Gusto nyo bang ma-establish sa inyo yung pagiging humble, yung pagiging willing? Gusto nyo bang ma-establish yun sa buhay ninyo? Kailangan matutunan yung mag-pray nung teach me, Lord. Gusto nyo bang maranasan yung blessing kagaya nung naranasan ni King David dun sa Psalms 23 dahil siya ay nagpasakop dun sa kanyang pastol? Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, teach me to do your will. Teach me, Lord God, na yung kalooban mo ang siyang maghari, mapangyari sa buhay ko. Kung yun yung nais ng puso mo, nais mong maranasan ang mga blessings ng Lord, nais mong maghari ang Lord sa buhay mo, I invite you sa isang panalangin ng pagtatalaga ng ating buhay, ng ating puso sa Panginoon. Pero before ko kayo i-lead, pwede bang kayo muna yung mag-pray? Kasi decision niya yan. Decision niya yan. I will give you a minute para sabihin sa Panginoon yung mga prayers ng pagpapasakop sa Kanya, and then i-close ko. Sa prayer mo na gagawin, sabihin mo sa Panginoon, magkaroon ka ng puso na nakasuko sa Lord. Tapos, ilagay mo sa prayer mo yung Lord, turuan mo akong maging masunurin sa'yo, maging mapagpasakop sa'yo. And last na ilalagay mo sa prayer mo, Lord, hayaan mo na yung Holy Spirit palagi akong pangunahan
in every decision, in every plan na gagawin ko sa buhay, na magawa ko yung will. Come on, let's pray. Can we all stand? Tayo tayo. Patuloy tayo sa espiritu ng panalangin. Let's close our eyes. Can we lift up our hands, yung two hands natin, as a sign ng pag-surrender sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon, sa oras pong ito. Narinig po namin yung panawagan mo na kami po ay maging mapagpasakop, maging masunurin sa kalooban mo po, O Diyos. Dahil gusto mo kaming mapagpala, Panginoon. Gusto mong maranasan namin, Lord God, yung kasaganaan, yung security, and everything, Lord God, na pwede naming maranasan o makuha dahil kami po ay nakasakop, Lord God, ikaw sa amin, Panginoon. Ama, dinadalain ko po, O Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Likhaan mo kami ng puso na lagi pong nagpapakumbaba, nagnanais po, Panginoon, na yung kalooban mo ang siyang maghahari sa buhay ko. Lord, meron dito na mga kapatid ko na nasa trouble sa oras na to. Lord God, tulungan mo po sila na manampalataya sa inyo. Tulungan mo po sila, Lord God, na maging mapagpasakop sa inyo, Lord God. Ipaunawa mo sa kanila, Lord, na kapag naging willing sila na magpasakop sa iyo, you will give them strength, you will give them yung wisdom, you will give them yung way out dun sa kanila pong troubles. Lord, yung iba sa amin dito, matagal na sa faith. Yung iba sa amin dito, nagsisimula pa lang o bago pa lang sa pananampalataya. Pero isa lang yung nais mo pong marinig sa amin pong panalangin. Teach us, O Lord, to do your will, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Lord God, amin pong ipinagpapasakop yung amin pong mga puso, yung amin pong buhay sa inyo. At gayon din, Lord God, sa pangunguna ng banal na Espiritu sa amin pong buhay. It is impossible na magawa namin yung will mo without yung leading ng banal na Espiritu. Kaya ang prayer namin, Panginoon, sa araw pong ito, sa oras pong ito, ilid kami ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoon. In every decision, sa bawat plano, Panginoon, na gagawin po namin, maparangalan ka po ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na to, patuloy po yung kalooban mo ang siya pong masunod. Sa oras na to, tayo ay aawit ulit ng isang awitin kanina. No? And maging prayer ito patuloy ng ating mga puso, ng ating mga buhay. Hayaan natin na yung Panginoon ang siyang mag-ari sa atin. Let's worship Him.
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Oh Jesus, oh my God. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Yes, O God. Yes, O Lord. Tunay po, Diyos, ang buhay na ito, Panginoon, ay sa'yo lamang, O Diyos. Maghari ka at manguna ka po, Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done on us, Panginoon, as it is in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon.
Pwede bang yung mga bago natin nakasama sa hapong ito, mag-wave lang, gano'n lang. Yan, wave lang tayo. Yan. So welcome ulit sa bawat isa. And before kayo umupo, gusto namin kayo ipag-pray. No, so, gusto namin sabihin sa inyo yung sinasabi ng Bible na mahal kayo ng Lord. Hindi isang aksidente na kayo ay nakarating dito, kundi plano ng Panginoon na maranasan ninyo yung kanyang kabutihan at katapatan. And nais ng Panginoon na magkaroon ka ng relationship sa Kanya, sa Kanya. So sa oras na to ay pwede ba natin buksan? Pwede nyo bang buksan yung inyong mga buhay sa Panginoon at tanggapin siya as Lord and Savior ng inyong buhay? Ililit ko kayo sa isang prayer. No? Sino ulit yung mga bago? Pa-wave nga ulit. Now, willing tayo. Approve nga kung pwede natin i-accept si Lord sa oras na to. Sige, pagpipray namin kayo. Yung mga nakapaligid doon sa mga bago, pwede nyo silang ipag-pray din, i-lay hands. Yan. Tapos, samahan nyo ako sa pagpipray sa kanila. Come on, let's pray. Lord God, sa oras pong ito, amin pong itinataas ang mga kapatid po namin ito na sa araw nito ay nakasama po namin for the first time. Salamat po sa buhay po nila. We pray na i-bless po sila. Pwedeng sumabay sa akin sa oras na to yung mga first time nating nakasama. Pwedeng sabihin mo, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking pong nagawa, na aking pong nasabi. Naniniwala po ako na ikaw ang Panginoon na nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, papatawarin mo na ako at lilinisin mo na ako. Kaya sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Lord, bilang Savior ng buhay ko. Naniniwala ako na pinatawad mo na ako, nilinis mo na ako, at niligtas mo na ako. Kaya sa oras pong ito, tulungan mo ako na mabuhay ayon sa nais mo. Salamat po sa kaligtasan, salamat po sa kapatawaran sa kasalanan, salamat po sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko na sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.